Ayan, so Happy Father's Day sa bawat tatay po natin. So, ba't hindi ka mana dun sa tatay mo? Dapat minano mo yung height niya. Ayan, so sige, let's pray muna po. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami, Lord God, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po, Lord God, ay makapag-aral ng iyong mga salita and especially, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw nga po yung Diyos na Ama po namin, Panginoon, and salamat dahil hindi mo kami iniiwan at pinapabayaan. Salamat po, Lord God, sa mga katatayan po na meron kami. And thank you very much, Lord God, dahil sa pamamagitan din po nila, Panginoon, ay nailabas kami, Panginoon, Lord God, sa earth, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, dahil ikaw po yung perfect example of being a father, Panginoon. Kaya pagpe-pray nga po namin na lahat po kami dito, Lord God, ikaw po yung gayahin po namin. And salamat, Panginoon, dahil ililigtas mo rin po at aalalahanin ng mga katatayan po namin. And salamat, Panginoon, dahil mahal mo rin po sila at pinagmamalasakitan mo po, Panginoon, ang buhay po nila. Kaya alalahanin mo po ang bawat isa, maging mga concerns, tsaka mga prayers po namin, Lord God, sa buhay, Panginoon, maging sa mga tatay at ama po namin. Kaya salamat po na maraming sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan. So, may punto nga naman talaga, di ba? Yung napanood natin na video, yung ginawa ng ating yung Sandalite, ano tawag doon? Ayan. Production team. Ayan. So, na kung minsan, totoo nga naman, di ba, na nagsisinungaling yung tatay natin, akala na parang, hindi daw sila pagod, pero ang totoo, pagod nga sila, di ba? Kumbaga, para lang makapag-provide din sa ating mga pangangailangan. And yun, kung halimbawang i-describe ko rin naman yung tatay na meron ako, talagang rin siya. Yung kumbaga masasabi kong nung nakilala ko si Lord, hindi naman ako nahirapan na paniwalaan na yung Diyos mapagmahal, talaga nagpo-provide. Kasi ganun po si Papa din sa amin. Then, yun nga, kumbaga parang nung si Papa ay nag-abroad, pumunta siya sa Saipan, parang medyo nagkaroon kami ng, parang doon papasok si Mama, naging tatay na rin siya. Pero kumbaga parang nung nandun siya sa, parang sa Saipan, parang oo, mayroong mga sakripisyo, pero parang sa, bilang mga anak naman, laging may longing na sana kasama namin siya, parang gano'n. Tapos, pero nung umuwi na si Papa sa bahay, kumbaga parang feeling namin protected kami. Parang kunwari, pag may bagyo, pag gumaganon yung bubong, parang feeling namin, yung kumbaga safe kami. Kasi nga may tatay. And yun nga, kumbaga parang sa kanina pa lang sa prayer ni Brother Ison, di ba? Tapos sa challenge ni Larissa, sa pastoral prayer ni Rachel, makikita mo nga na may kumbaga parang merong kang hinahanap tsaka pinagpe-pray sa generation na to. Na kumbaga parang ang prayer mo sa generation na to is, yun nga, kumbaga parang mapunan ng Panginoon ano man yung kakulangan na hindi nagawa ng mga tatay ngayon. Diba? Kaya kumbaga parang ako, aminado ko bilang pastor, I am pastoring talaga sa fatherless generation. Kaya nga kumbaga parang meron sa akin, sa loob-loob ko na parang nagde-decide kami na sige, wag tayong mag-anak kasi para i-father yung mga ngayon. Pero kanina habang nagpe-pray ako, nililinaw sa akin ng Panginoon na hindi ikaw yung tatay nila, kundi ako pa rin yung tatay nila. 'Di ba? Na yun, kumbaga parang prayer ko lang and wish na matanggap talaga natin yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Nang sa gayon, ano man yung kakulangan ay mapunan po natin. Actually, hindi ako nag-prepare ng mensahe talaga kasi parang nung Mother's Day, parang feeling ko, meron akong hindi nagawa. Kaya parang umuwi tayo ng mga may question sa isip, tapos parang habang nagsasabi ako ng patungkol sa ideal mother, parang yung mga tao, yung mga bata, mga may question sila, na ba't ganon hindi ganyan yung mama ko? Ba't ganon hindi ganyan yung nanay na meron ako? And parang sa araw na to, parang ayoko na palagpasin na to, na hindi nadidil tong bagay na to. Okay, kaya yun. Pero magko-commercial muna ako. Ayan, so, biglang nag-commercial. So, may i-release tayo mamaya na envelope na yung tungkol nga po sa sacrificial giving natin. Ang tawag dito ay Love Gift to Jesus. So, alam niyo naman,
na nagsa-sacrificial giving tayo, 2 beses lang. Gitna ng taon, June, kasi pa-anniversary natin, tapos sa December, kasi give a gift. So, 2 beses lang to sa 2 taon. Pero yun nga, yung best natin. Tapos, ang verse natin dito is yung 2 Corinthians 9 verse 7. Sabi dyan, if of each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, but God loves a cheerful giver. Sa Tagalog, hindi napipilitan lang o yung parang yung napilitan lang, yung hindi bukal sa puso. Kaya ako mismo, sinasabi ko sa inyo, gagawin natin to pero dahil mahal natin si Lord. Hindi dahil napipilitan lang tayo. Kaya ang nakalagay dito, kasi mataas ang faith ng finance 1,000, 3,000, tsaka 5,000. Pero wag niyong papansinin yung amount na to kasi pang 10,000 kayo. Yung pala yun. Pero yun nga, ang gusto ko dito is, gusto ko kasing linawin to. Kasi nowadays, dahil nga nasa last days na tayo, di ba? Medyo nagiging mahirap na, to be honest, na maging, kumbaga parang hindi ka aral sa Biblia. Most of the time, ang madalas, pero later on siguro, pag-uusapan natin yon. Kasi maraming mga tao, they criticize those things na hindi nila naiintindihan. Kagaya nitong giving, maraming mga nagsulat na pastor against it, maraming mga nag-arise na pastor, tinitira yung pagtatites, pero akin, wag mong tirahin o wag mong criticize ang mga bagay na hindi mo pa nalalaman. Like for example, yung mga pagtatangs. Later on, pag-uusapan natin lahat ng yan. Kasi may mga umaalis ng church kasi hindi nila nauunawaan tsaka naintindihan yung pagtatangs o yung kumbaga kaloob ng banal na spirito. Pero later on, sinasabi ko nga sa inyo, di ba, lagi nyo lang ibaon itong mga bagay na to. Kasi later on, mauunawaan at maiintindihan nyo na siya. Kaya for example, itong pagbibigay din natin, para sa mga bago, hindi ito para sa pilitan na, oy, magbigay kayo, o dapat ganito. Kundi yaong mga tao na nauunawaan tsaka naiintindihan na kung gaano tayo kamahal ni Lord at gaano siya ka-thankful, Lord yung tatay niya, saka ka magbigay. Okay? Kung meron kang syempre may care ka tsaka concern sa anniversary, tsaka ka magbigay. 'Di ba? Kung halimbawa gusto mo mag-improve pa ang kaharian ng Diyos, tsaka ka magbigay. Pero do not do it kung napipilitan ka lang. O, nilinaw ko yung sarili ko o yung sinasabi dito. Huwag mong gagawin yon kung halimbawa napipilitan ka lang. Do your best na magbigay. Pero huwag yung parang na-pressure ka, huwag yung parang gusto ko out of love. Kaya nga nung nag-YA kami, may maganda kaming ginawa. Kasi pinutol ko yung kultura ng YA na ambagan. Kasi nga naman, kapag ambagan, anong mangyayari? Iisipin mo lang yung sarili mo. Diba? Ay, mag-aambag ako ng 120 para sa Jollibee ko. Pagka dating ng Jollibee, ikaw lang makikinabang nun. Ang pinauso ko nung Friday, magdadala kami ng cake ni Ate Mer. Kayo na bahala sa iba. Ang ending, ang dami naming pagkain ng Friday, tapos may mga nag-take out pa. That's the power of sharing. 'Di ba? Na yung kung hindi mo lang iisipin yung sarili mo, mas marami pang makikinabang. Ganon din nung nag-adult kami dun sa hindi kami nag-ambagan. Ang ginawa namin, sige magdala ka kung ano yung gusto mong dalhin. Ang ending, may mga nag-take outan pa, 'di ba, sa dulo. So overflowing. So ganon ang nangyayari whenever we give out of love. Na dahil mahal mo tong anniversary na to, naka 11 years na tayo, mahal mo tong mga tao na to, 'di ba? Magbibigay ka. Hindi yung sinabi lang, hindi yung napilitan lang. Okay, gets? Kaya mamaya pag tumayo na dito yung magpapa-offering sila Ate Mean, hingi na lang kayo. Okay? So voluntarily ito. Pabigay na lang sa kanila. Thank you so much. Hindi ngayon mamaya na. Ayan. So sige po, tayo ngayon po ay magpo-proceed sa ating message. Okay? So sabihin mo nga sa katabi mo, palambutin mo puso mo. Ayan, in Jesus name. Okay? So ngayon makikinig lang tayo. Pero hindi ko sinasabi na preaching to Parang para lang maiba. First time ko lang tong gagawin. Yung babasahin ko lang itong nakasulat dito all throughout. Kasi hindi ko siya kaya pang maipaliwanag. Pero yung puso ko, gustong-gustong madil itong bagay na to. Okay? So ngayon nga, pakita natin yung picture. Yan. So sineselebrate natin yung kumbaga parang Father's Day.
Ngayon, kanina nga habang nag-worship tayo, inaalala ko rin, ano nga bang moment namin ni Papa na meron kami. Ayan, so parang naalala ko nung bata ako, yung parang hawak-hawak niya yung kamay ko, nandun kami sa ilog sa Makabuhay, ganyan. Tapos may picture kami na labas yung pututoy ko. Ayan, tapos, ayun, yung parang meron din akong, alam ko may picture din ako nung bagong tuli ako na katabi niya ako. Tapos yun, parang may moment din kami na tinatanong ko siya anong gagawin kapag bagong tuli, ganyan. Tapos, meron din kaming moment ni Papa na sa katabi ng, nasa release ako. Tapos tinatanong ko yung, parang Meralco, sino gumawa, tapos bakit hindi nababangga yung, eroplano dun sa malaking sigarilyo, ganyan sa Meralco. Parang may mga ganun kaming moment. Tapos, yun nga, parang itong lately lang din, pero may moment din kami na parang halos mag-aaway kami, halos magsusuntukan kami, ganyan. Pero nung naging Christian ako, doon ko mas na-appreciate si Papa. Tapos parang doon siya mas naging rin sa akin. Yung kumbaga parang naging malambing, hindi siya talaga as in kagaya noon. Na kumbaga parang may nire-reserve pa. Kasi parang napag-aralan ko, kaya pala siya ganon. Kasi parang malaking epekto yung daddy sa kanya, yung kanyang tatay. Kaya, alam may mga pagkakataon na dati natatakot kami kapag sumisigaw si Papa. Ngayon, parang naisip ko na maigi na kaya pala siya may mga ganong factor kasi namana niya lang din. Kumbaga parang dumaan din siya sa fatherhood na ganon. And gusto ko, ngayong umaga na to, lawakan pa natin yung pangunawa natin tsaka pag-intindi natin sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa mga tatay na meron tayo. Okay? So, basahin ko na ha. Sundan nyo na lang. Sabi, paano kung ang iyong ama ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos at paulit-ulit kang sinaktan o binigyan ng sama ng loob? Kaya't napagdesisyonan mong putulin ang ugnayan sa Kanya. Ngayon ang tanong, ayos lang ba yun sa Diyos? May pakialam ba ang Diyos kung piliin mong hindi na patawarin ang iyong ama at tuluyan mo na siyang alisin sa iyong buhay? Okay? So ngayon, next natin, kapansin-pansin na sa mga pelikulang napapanood, marami ang tumatalakay sa tema ng relasyon ng ama at anak na lalaki o ama at anak na babae. At madalas, umiikot ang kwento sa pagkakasundong muli matapos ang mahabang panahon ng hidwaan o hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng ama at ng kanyang anak na nasa hustong gulang na. Di ba may mga movie na ganon? Yung parang nung bata pa siya, grabe yung tatay niya sa kanya, kaya nag-decide siya, maghihiganti siya. Then parang sa dulo ng kwento, nagkapatawaran niya yung mga, kumbaga mag-ama. Di ba? Pero masasabi natin, di ba, nasa buhay-buhay, ganun nga talaga. Kasi we live in a fallen world. Kaya naman, yung mga tatay din natin, kung ano yung pinapasa nila sa atin, ay naman na lang din kasi nila, di ba? Doon sa mga nakaraan na mga tatay nila. Sa totoo lang, maraming ama ang hindi naging maayos sa kanilang pagiging ama. Dahil sa iba't ibang dahilan. Ito po yan, tulad ng paglaki nilang wala ring ama. O kaya'y mayroon mang ama, pero hindi naman marunong, o marunong mang magpakaama, pero hindi nito naipakita o naituro sa kanila ang tamang paraan. Kaya nga maraming mga kabataan, maraming mga tao, ang wish lang nila, tinuruan sila ng tatay nila magganito, tinuruan sila ng tatay nila na magganyan, di ba? Pero kagaya nga ng mga iba, ama natin sa mundo, di ba? Meron lang kasi talagang mga pagkukulang yung kanilang ama. And sabi, mayroon ding mga ama na may malalim na personal na suliranin, gaya ng pagka-adik o iba pang kahinaan na siyang naging sentro ng kanilang buhay at oras. Napansin ko po sa mga na-meet ko pong mga, for example, naglalasing o nag-a-addict, madalas talaga kasi sa mga naglalasing, mahina ang loob. Ngayon, dun nila kinukuha kasi ang lakas ng loob para talagang humarap sa mga tao at sa mga problema. Kaya di ba si Althea noon, may mga kwento siya, di ba, na si Papa, nag-I love you lang sa akin kapag ganito, ganyan-ganyan. Kasi minsan sila, di ba, parang yung ang lakas ng loob nila kapag ganon. Di ba, yung kapag nakainom na
Yang anak kong yan, napakagaling yan, mahal na mahal ko yan. Di ba? Yung parang proud na proud sa'yo kapag nakalaklak na. And minsan, kailangan nating unawaan, intindihin, kaya pala ganon. Tapos meron nga rin ako na-encounter na ganon, yung naging addict talaga sa droga. Alam niyo kung bakit? Kasi nung bata kasi talaga sila, rejected sila ng kanilang mga magulang. Kaya nga, parang kung halimbawa, iintindihin natin tong lahat, mauunawaan natin, magre-release tayo ng pagpapatawad sa mga tatay na meron tayo. Sabi nga, mayroon, ayan. Okay, kaya next natin, sabi, masakit para sa ibang bata ang lumaking walang amang nagmamahal, nag-aalaga at nagtuturo sa kanya kung paanong harapin ang buhay. Sabi, at mahirap din para sa sino mang bata ang lumaking kasama ang isang ama na malayo naman sa pagiging perpekto. Isang ama na paulit-ulit na nagdudulot ng matinding pagkadismaya at pagkukulang sa kanilang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga pagkilos o kawalan. 'Di ba? Kaya for example, may mga pagkakataong gantong kaso na nanay niya lang yung nagpalaki sa kanya tapos totally yung tatay niya inabandon siya o iniwan talaga. And there are times talaga kaya minsan may mga emotional problem tayo kasi dahil nga naranasan tayong iwan ng ating mga tatay. And sabi nga napakalaking epekto daw nun sa mga bata na iniwan. Sabi nga daw, ang pinaka-mahirap daw na emosyon, na pinaka-ididil ng isang tao is yung emosyon na, yung parang kinawawa ka tapos iniwan ka. Diba? Yung parang pinabayaan ka na lang. Kaya nga, for example, sa mga magtatatay naman dito, o tatay ka na ngayon, diba? Kung naririnig mo to, ang pakiusap ko sa'yo bilang lingkod ng Diyos, wag na wag po natin iiwan yung ating mga anak. Kasi hindi nyo alam kung anong damage magagawa nun sa anak nyo. Kasi di ba, for example, payag ba kayo nalalaki siya na ang nararamdaman niya is hindi siya kompleto? Di ba? Kaya nga, halimbawa, pag-aralan yung maigi, bakit daw meron tayong mga LGBT community, may mga homosexuals tayo? Alam niyo ang rason kung bakit? Kasi number one, yun nga, iniwan kasi sila ng tatay nila. Walang father figure, tapos walang nag-model. Papanong maging tao? Papanong maging ganap na ganito? Naintindihan? Kaya ngayon, meron namang mga cases ganito. May tatay naman, pero totally, hindi sila kinakausap. May tatay naman, pero pagdating ng bahay, wala talagang connection. Okay? So ngayon, ngayong umaga na to, ididil natin yan, yung mga bagay na yan. Kaya may tawag ang Panginoon sa atin ngayon, yung God's call to forgive our fathers. Kaya kung ikaw ay tatay na ngayon, pero may tatay ka rin naman, di ba? O kaya naman wala na yung tatay mo, ito, pa rin, i-consider mo pa rin itong bagay na to. Yung calling ng Diyos na patawarin ang kanilang ama. Okay? So, sa mga iniwan ng tatay, sa mga tatay na may na abusado, o sa tatay na present pero emotionally absent, God is calling us to forgive our fathers. Okay? Sabi nga dito, ipinapakita sa Colossus 3:21 ang epekto ng sugat na naidudulot ng ama sa buhay ng kanilang mga anak. Sabi dyan, mga ama, huwag ninyong kagagalitin ang inyong mga anak, baka manghina ang kanilang loob. Ipinapaalala ng talatang ito kung gaano kalaki ang impluwensya ng isang ama sa emosyonal at espiritual na kalagayan ng kanyang mga anak. Kaya di ba merong mga anak na, kunwari, makarinig lang ng pagsabog, di ba? O kaya naman malakas na sigaw, gumaganon agad, yung parang natutrauma agad. Kasi it can be, yung tatay nila ang lakas sumigaw, tapos na-trauma sila dun sa, yung parang pagsigaw ng kanilang tatay. Kaya nakakalungkot isipin, next natin, na maraming bata ang lumalaki na sugatan at nasaktan dahil sa kanilang mga ama. Mga bata, kabataang naging mga adult na, ngunit dala pa rin ang galit, pagkadismaya, kapaitan, sama ng loob at kawalan ng pagpapatawad sa kanilang mga ama dahil sa kanilang mga pagkukulang at pagkakamali. Sabi, buong buhay nila, bitbit nila ang bigat na mga sugat na iyon, ayaw bitawan at ayaw patawarin. Kaya, for example, di ba parang yung sa mga napapanood natin sa drama, na bakit naging ganun siya? Bakit ganyan siya? Kasi tapos maya-maya,
biglang magre-rewind. Di ba? Yung parang magkakasin na kaya pala siya naging ganon kasi ginanito siya, ganyan siya. Di ba? Parang ganito yung nangyari sa kanya nung bata pa siya. Okay? Pero ito, may paalala ang Bible at ang Diyos dyan. Sabi, ngunit bilang mga Kristiyano, next po natin, mahalagang maunawaan natin na hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Halimbawa, nakapag-desisyon ka na pala na hindi ko po papatawarin yung tatay ko. Kahit anong gawin niya, hindi ko siya papatawarin. Pero taas kamay dito na tinanggap nyo na si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Naniniwala kayo sa Kanya. Ganun pala yon, na hindi daw magiging kalugod-lugod tayo sa Diyos kapag hindi natin pinatawad ang ating mga tatay. Sabi, tinatawag tayo ng Diyos na patawarin ng ating mga ama sa kanilang mga pagkukulang, kakulangan, at maging sa kanilang mga kasalanan laban sa atin. Kaya, isipin nyo ngayon yung mga kasalanan ng tatay nyo sa inyo. Pinagsabihan kayo ng mga mali, sinigawan kayo, di ba? Pinagmumura kayo, o kaya naman tinrato kayo ng hindi tama, iniwan kayo, nagkabilang bahay, pumunta ng kabilang bahay, nag-addict, di ba? Lahat po ng yon, kasama yon sa mga patatawarin natin. Okay? Maganda kasi kapag halimbawa tinanong ka, okay ka na sa papa mo, yung taas na ka talaga na masasabi mo, opo. Diba? Pinatawad ko na po siya. And sa It's Supernatural nga, ang hindi ko rin makalimutan dun sa It's Supernatural, diba? Nung pinatawad niya yung tatay niya, yung dun siya talagang naging naramdaman niya, totoo na siyang Kristiyano. Tapos nag-umpisa na siyang marinig yung boses ni Lord, yung puso niya mas naging tender, ginamit na siya ng Panginoon sa iba't ibang bansa kasi dahil lang dun sa pagpapatawad niya sa kanyang papa, sa kanyang tatay. Oo, hindi nag-sorry yung tatay niya, pero dahil nagdesisyon siya na patawarin, niyakap niya eh. Diba? Kasi iniwan sila, tas nung bata siya, binubugbog siya. Ang ginawa niya, nung na-meet niya si Jesus, pinuntahan niya, pinatawad niya, sabi niya, tay, pinapatawad kita sa lahat ng mga nagawa mo sa akin. Tapos nung niyakap siya, iyak yung tatay niya. Diba? Kaya yun, nagkakaroon ng healing whenever we decide na patawarin ang tatay natin. Okay? Kaya mamaya pag uwi nyo, alam nyo na kung ano gagawin. Sabi nga, ang lahat ng ito kasi ay bumabalik sa pagtanggap natin sa kaloob ng Diyos na kaligtasan. Sabi, kung saan nararanasan natin ang kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan sa lahat ng araw ng ating buhay. Yan. Sabi, ibig sabihin, kapag tinanggap natin ito, sinusuko natin ang karapatang magkimkim ng galit o pananagutin ang iba sa kanilang kasalanan laban sa atin, kasama na ang ating mga ama. Tayo nga po, di ba, meron naman talaga tayong right, di ba? Kumbaga, meron tayong karapatan na magalit kasi tao tayo eh. Meron tayong karapatang pantao. Pero dahil anak ka ng Diyos, tinanggap mo siya at tinanggap mo rin yung pagpapatawad na meron siya sa'yo, ikaw din. Kinakailangang patawarin mo rin kahit ang iyong ama. Kaya sa panawagan ng Diyos, napatawarin natin ang ating mga ama, hindi nito binabaliwala ang kanilang mga pagkukulang at kasalanan. Na hindi naman agad-agad, erase, bura na lahat. Diba? Na parang as if walang nangyari. Sa halip, inaalok niya ang kanyang presensya bilang ating ama na nasa langit. Gaya ng sinasabi sa awit 68 verse 5, Ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga balo, ang Diyos sa kanyang banal na tahanan. Okay? Kaya dito sinasabi na hindi mo inaano yon, yung parang kinakalimutan. Oo, naaalala mo, pero ngayon kasi magde-decide ka na. And sabi, habang patuloy nating hinahawakan at ipinaparatang sa ating mga ama ang kanilang mga kasalanan laban sa atin, inilalayo rin natin ang ating sarili sa Diyos at nililimitahan natin siya na maging ama na nais niyang maging para sa atin. Okay? Kaya pansinin niyo, bakit minsan yung iba talagang ramdam na yung pagmamahal ni Lord, tapos minsan ikaw, ba't ganun wala akong maramdaman? Kasi yan ang pwedeng rason. Na hindi mo pa totally and fully napapatawad ang iyong ama, kaya naman hirap na hirap ka tuloy intindihin yung fully na pagmamahal at pagpapatawad din ng Diyos sa iyo. Kaya ang kawalan ng pagpapatawad sa ating ama ay nagiging hadlang
sa ating relasyon bilang anak sa ating Ama na nasa langit. Kaya alam nyo, ang pinakamagandang regalo na ibibigay natin ngayon sa Father's Day, di ba? Walang iba kundi ang pagpapatawad sa kanila. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kaya natin to. Kaya mo yan. Di ba? And ngayon, kung merong pagtawag ang Diyos na magpatawad sa ating mga tatay, meron namang pagtawag din of letting go of our father's failures. Yan. Sino sa inyo ang parang feeling nyo, yung tatay nyo, hindi niya ginagampanan yung pagiging tatay niya? Sabi, ang tatay daw provider, pero hindi ako binibigyan ng baon. Ang tatay daw, di ba, tagapagtanggol, pero inaway ako ng classmate ko, hindi pumunta. Di ba? Ang tatay daw, haligi ng tahanan, pero siya pa ang unang gumib up, sumuko. Di ba? Ngayon, yung mga ganon, kinakailangan daw, nile-let go natin yon. Yung mga failure nila. Kasi nga naman, wala daw taong perfect. Di ba? Hindi pa tayo perfecto. Kaya lahat ng mga may sama ng loob, may mga galit, yan, hindi pastor, di mo ko naintindihan. Di ba? We must decide na ngayon po, ile-let go natin ang kanilang failure. Sabi nga, ang paghusga natin sa ating mga dahil sa kanilang mga kasalanan ay hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Sapagkat tulad natin, inaalok din niya sa kanila ang kapatawaran. Kaya nakaka-touch, no? Yung kapag ikaw mismo, pinatawad ka ni Lord, niligtas ka ni Lord, dadating yung time, yung papa mo ngayon, di ba? Ipaparanas mo rin ng pagliligtas, tsaka yung pagmamahal ni Lord. Na dahil nakaranas ka ngayon ng pagmamahal ni Lord, yung papa mo na ngayon, ikaw na ngayon ang umiintindi sa tatay mo. At ikaw na ngayon yung nagdadala sa kanya, papalapit kay Lord. Amen? Gusto niyo ba yon? Kasi kung hindi niya nagawa, what if ikaw naman ang gumawa? Para nang sa gayon, di ba? Yung parang ma-fulfill, mapunuan. Di ba? Kagaya nga nung sinabi ni Brother Eason kanina sa prayer, yung mapunan. Di ba? Lahat ng mga pagkukulang. Okay? And sabi nga, nasa na ba ako? Upang lubos natin na maranasan ang Diyos bilang ating Ama, kailangan nating magtiwala sa Kanya sa Kanya ng sapat upang makapagpatawad at pakawalan ang lahat ng kinikimkim nating galit, kapaitan, sama ng loob at iba pa laban sa ating mga ama sa lupa. At mararamdaman nyo yan, ma-check nyo rin yan sa tuwing nakikita nyo yung tatay nyo. Sa tuwing nakikita nyo yung tatay nyo, ano yung nararamdaman nyo? Paggalang, pagkamuhi, di ba? Pagkainis, di ba? Dapat dumating tayo sa time na kapag nakikita mo yung tatay mo, di ba? Yung, alam mo na, tanggap mo kung ano siya. Di ba? Tanggap mo kung ano yung katauhan niya, di ba? Makita niya sa'yo. Di ba? Unang-una yung pagmamahal ni Lord. Nakakatuwa kasi yung ganun, yung parang malaman ng tatay mo na nagkulang siya, pero buong-buo tinanggap mo siya. Diyan talaga nagkakaroon ng mga dramatic na turn around. Di ba? Na kahit hindi mo ako binibigyan ng baon, mahal kita. Di ba? Hindi, wag naman ganun. Kailangan maayos pa rin. Okay? Sabi nga, kapag ginawa natin to, matatanggap natin mula sa Diyos ang higit pa sa mga bagay na hindi natin naranasan mula sa ating mga makasalanang ama. Sabi nga, gaya ng sinasabi sa Isaiah 41:13, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang humahawak sa iyong kanang kamay at nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, tutulungan kita. Baka sabihin ng mga tatay, bakit kami ginanto? Di ba? Samantalang yung Mother's Day, tapos na kasi sila sa next year. Diyan nga, tungkol naman sa pagpapatawad sa nanay. Ayan, pero, ayun nga po, at sabi nga, habang patuloy tayong, next natin, nakikimkim ng hindi pagpapatawad sa ating mga ama, masyado nang puno ang ating mga kamay para mahawakan ang kamay ng Diyos. Sabi, ang pagpapatawad sa ating mga ama ang nagbibigay daan upang mahawakan natin ang kamay ng ating Ama na nasa langit at tumingin sa Kanya para sa tulong at gabay sa ating buhay. Gaya ng inaasahan sana natin sa ating Ama sa lupa. Kasi na dito ready na hawakan yung kamay ng kanyang Ama sa langit. Yan. Ngayon, kailangan alisin mo daw yung hawak-hawak mo o kim mo na galit
at sama ng loob para mahawakan mo na yung kamay ng iyong tatay sa langit. Sabi nga, ibinibigay niya sa atin ang lakas at suporta na kailangan natin upang hayaan siyang magmahal at magpatawad sa ating mga ama sa pamamagitan natin, sa kabila ng kanilang mga kahinaan, pagkukulang at kasalanan. Gaya ng sinasabi sa 1 John 4:19, basahin nga natin, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Kaya sa halip na ibase natin ang ating pagmamahal sa ating mga ama ayon sa ating mga karanasan o kakulangan ng mabuting karanasan sa kanila, malaya tayong sundin ang halimbawa ng Diyos sa pagmamahal sa kapwa kabilang na ang ating sariling ama. Sinasabi po sa Romans 5:8, basahin po natin, ngunit ipinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. Di ba? Kailan daw tayo minahal ng Diyos? Nung tayo po ay makasalanan pa. At namatay siya para sa atin. Okay? Kaya ngayon, enter na po tayo ngayon sa prayer. Pero itong prayer na to, ikaw bahala kung pasigaw, ikaw bahala kung pabulong, ikaw bahala kung katamtaman lang. Pero I wish and I pray na magdulot ito sa iyo ng pagpapatawad sa tatay. Okay? Ano man ang kanyang kakulangan at kasalanan. Okay? So, sabay-sabay natin itong bigkasin. Okay? 1, 2, 3, go. Na mahal naming Ama, higit kanino man, higit pa sa amin mismo, alam mo ang sakit at sugat na dinanas namin mula sa aming mga ama sa lupa. Gayunman, tinatawag mo kaming magpatawad sa kanila at pakawalan ang galit, sakit at pagkadismaya na aming dinadala laban sa kanila. Panginoon, palayain mo po ang aming mga puso ngayong araw. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa pamamagitan ng pagpapatawad sa aming mga ama at mahigpit na kumapit sa iyong matuwid na kamay upang gabayan kami sa aming buhay. Pagalingin mo kami mula sa malalalim na sugat at sakit na dulot ng kanilang mga pagkukulang, kahinaan at kasalanan. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig at palitan mo ang lahat ng kapaitan at sama ng loob na nakabaon sa aming mga puso laban sa aming mga ama. Last, tulungan mo kaming hayaan na ang iyong pag-ibig ang siyang bumalot sa amin at umapaw sa pamamagitan namin patungo sa aming mga ama dahil ikaw ang unang umibig sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sinabi mo po, Panginoon, itong mga kataga po na to, Panginoon, ngayong umaga. At gusto po namin, Lord God, na maging klaro. Gusto po namin, Lord God, na maging malinaw at malinis, Lord God, ang mga puso namin towards, Lord God, our earthly Father. Marami pong salamat, Lord God, dahil ikaw po ang aming makalangit na Ama. Pero Lord God, salamat, Panginoon, dahil binigyan mo rin kami ng mga earthly Father, Panginoon, na siyang nagbigay sa amin, Panginoon, ng buhay din, Panginoon. Pero right now, Panginoon, patuloy kami na nagre-release, Lord God, ng blessing, Lord God, at pagpapatawad sa kanila. Anumang tatay, Panginoon, ang meron kami o ang mga sinapit o naranasan po namin, hinihiling po namin, Panginoon, o Diyos, na tulungan mo kami na mahalin namin sila, Panginoon, gaya ng pagmamahal mo, Panginoon, sa amin, Lord. Hinihiling nga po namin, Lord, na punuin mo kami ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu hanggang mag-overflow kami, Panginoon, nang sa gayon makaya namin, Lord God, na tanggapin sila, Panginoon, patawarin, Panginoon, at mahalin gaya ng pagmamahal mo sa amin. I pray, Lord, na sa pag-uwi namin, Lord God, mamaya, dalangin ko, Panginoon, Lord God, na makita namin, Panginoon, matignan namin sa mukha, Lord God, ang aming mga tatay, Panginoon. Kung meron man dito, Panginoon, Lord God, ang nahihirapan pa rin mapatawad, ang nahihirapan pa rin makita, Lord God, ang kanyang tatay, o minsan, Lord God, ay may hinanakit, Lord God, help him or help her, Panginoon, to release, Lord God, total and ultimate, Lord God, forgiveness, Panginoon, Lord God, sa kanyang tatay, and sa lahat ng area, Panginoon, in all ways, Panginoon, tulungan mo po, Panginoon, na sila po ay ma-restore, ma-reconcile, Lord God, sa kanilang mga tatay. And dalangin ko, Lord, na wala pong maging hadlang, Panginoon,
sa kanilang pagmamahal, Lord God, sa iyo at sa kanilang pagtanggap din ng pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, dahil yung mga bagay na hindi po namin maintindihan, darating yung time, mauunawaan po namin to, Panginoon, in your perfect time and in your perfect will, Panginoon. Kaya Lord, salamat dahil wala na po, Panginoon, ang kakulangan sa buhay namin dahil ikaw ang siyang magpupuno nito, Panginoon, sa mga buhay po namin. Dalangin ko, Lord, na yakapin mo ang bawat isa, itouch niyo po ang bawat isa, Panginoon, and help us, Lord God, to receive your love, to receive your compassion, Lord God, your mercy, and your grace today, Lord God. Kaya salamat po ng maraming sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And ito na yung preaching. Yan. So ngayon, how deep is the Father's love? Ngayong wala lang, ngayong humingi na tayo ng kapatawaran sa ating Diyos Ama, gaano ba kalalim ang pag-ibig ng Ama natin sa atin? Sabi ng Ephesians 3:7-18, para manahan si Kristo sa mga puso nyo dahil sa inyong pananampalataya, ipinapanalangin ko rin na maging matibay kayo at matatag sa pag-ibig ng Diyos para maunawaan nyo at ng iba pang mga pinabanal kung gaano kalawak at kahaba at kataas at kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Maranasan nyo sana ito kahit hindi ito lubusang maunawaan para maging ganap sa inyo ang katangian ng Diyos. Galing ng prayer ni Paul, no? Na nawa po maranasan natin yung pag-ibig niya. Kahit hindi daw natin lubusang maunawaan o yun nga, maranasan natin. And sabi ng Romans 5:8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Kaya nga, I pray, di ba, na bawat isa maranasan to, na kahit tayo ay makasalanan, di ba, inibig pa rin tayo ng Diyos. So ito na po, how deep is the Father's love? Una, Father's love is sacrificial. Sa Romans 5:8, sabi, God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Di ba? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, very sacrificial. Kasi kahit tayo ay hindi karapat-dapat, tayo ay makasalanan pa, 'di ba? Inibig niya tayo at binigay niya ang buhay niya sa atin. Kaya God didn't want us to become good. God didn't wait for us to become good before loving us. Kahit nung masama tayo, kahit nung lublob tayo sa kasalanan, minahal tayo ng Diyos. And in fact, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak, 'di ba? Kahit tayo po ay makasalanan pa. Kaya sabi nga, sacrifice is the deepest expression of the Father's love, di ba? Of God's love. And sabi nga, fatherhood isn't about comfort, it's about costly love. And yung ang binayad ng Panginoon sa kanyang pagsasakripisyo ay yung mismong dugo niya po, mismong buhay niya para sa atin. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayan. Di ba? Kahit ganyan yung mukha niyan, ganyan yung itsura niyan, ano man ang kalagayan niyan, mahal po tayo ng Diyos. Minsan natatawa tayo, di ba? Pero totoo, mahal po tayo ng Diyos. And pangalawa, the Father's love is patient. Yan. Taas ang kamay ng nagpapasalamat dahil pasensyoso ang Diyos. And in fact, di ba, kaya tayo naligtas dahil pasensyoso siya. Kahit nga ako, di ba, lagi kong kinukwento sa inyo, nung bata pa lang ako, tinatawag na ako ni Lord. Pero He is patient enough. Di ba? Naintayin ako hanggang mag-college ako, second sem. Tapos doon ko lang siya tinanggap. 'Di ba? Bilang Panginoon at tagapagligtas. Kanta rin ng buhay ko 'yon, yung His love keeps following me. 'Di ba? At napaka mapagpasensya niya to the point na iniintay niya talaga ang bawat isa na tumalikod sa kasalanan at humarap sa kanya. Ang kwento niyan, yan nga yung sinasabi ni Rachel kanina sa Luke 15:11-20. Tingnan niyo to, yung sabi diyan, description doon sa tatay. But while he was still a long way off, his father saw him. Ano ang konteksto niyan? Ano ang ibig sabihin niyan? Na malayo pa lang siya, nakita na siya ng tatay niya. Kasi sabi ng mga pastor, di ba, araw-araw daw, nag-iintay yung tatay na yon, umaasa na bumalik pa rin yung kanyang alibughang anak. Di ba? And ganyan kamapagpasensya ang Panginoon sa atin. Ngayon, inaantay ka niya. Bukas, aantayin ka niya. Nung nakaraan, inaantay ka niya. Di ba? And tayo, inaantay pa rin tayo ng Panginoon. Di ba? Kaya nga yung tawag doon pamangkin nga ni JM, di ba, na nakakakita daw ng mga spirit,
Nung nakaraan, may nakita daw siya doon sa church. Sabi niya, sabi nung bata na yon, tito, ganun pala talaga, no? Yung mga angel natin, nauuna na po sa church, tapos inaantay tayo doon sa mga upuan natin. Diba? Tapos lalong-lalo na nga daw yung mga bakanting upuan. May mga angel daw na nagaantay doon sa mga tao para doon sa uupo na yon. Diba? And yun nga, ibig sabihin nun, na tayo, ina-expect pa rin tayo ng Panginoon palagi. Diba? And the reason why si Lord daw, hindi pa siya dumadating-dating hanggang ngayon. Bakit? Kasi because of His patience. Na iniintay niya pa na magbalik loob sa Kanya ang mga tao bago siya dumating. Nang sa gayon, diba, yung mabawasan o hanggat maaari nga walang mag-perish, kundi lahat po ay maligtas. Pero yun nga, medyo ayaw ko man, pero napapaprophecy update tayo, diba, sa nangyayari. Lalong-lalo na ngayon, may na naman yung Israel tsaka Iran. Diba? Pero kasi ang ginawa ng Israel, yung preemptive lang na pag-atake. Kaya parang naisip ko dito, parang sa spiritual warfare pala, nagkaroon kasi ng intelligence na ganito yung plano ng Iran, ang ginawa nila, sinabutahin na nila. Yung kumbaga parang inunahan na nila. Kasi ang prinsipyo dyan, kill or to be killed. Kumbaga papatay ka o ikaw yung papatayin. Parang ganun din, diba sa spiritual warfare? Para tayo, hindi tayo madaig ng demonyo, kailangan may sabotage prayer tayong gawin. Kaya nangyari, galit na galit ngayon yung Iran kasi nga yung mga general nila namatay. Diba? 2 lang ata or 1 ang natira. Pero kasi kung hindi nila gagawin yon, sila talaga ang papatayin. Diba? And dahil mainit na yan, sinasabi pa rin talaga ng mga end time headlines, diba, na mag-intay na tayo. Be watchful. Kasi malapit na talaga na dumating ang Panginoon. And sabi, diyan, ang father's patience, sabi, the father waited every day hoping that the son would return. Sabi, he didn't chase, threaten, or force, but he never gave up hope. And sabi, God is patient with us, not wanting anyone to perish. Kaya ang tanong, Pastor, paano po yung mga umalis? Paano po yung mga, kumbaga parang umalis na sa church? Alam nyo, ang katotohanan, iniintay pa rin sila ni Lord na bumalik. Yun ang katotohanan doon. Kasi si Lord is very patient, 'di ba? Napaka mapagmahal niya. Minsan nga hindi mo hindi mo maunawaan yung pagmamahal niya na parang mapapasabi ka, Pastor, Lord, nagsigarilyo ulit. Bumalik sa pagsusugal, bumalik sa kasalanan, tatanggapin mo ulit, 'di ba? Pero tayo hindi natin maunawaan. Kasi bakit? Very loving talaga ang Diyos. Hindi mo siya ma-measure, hindi mo siya ma-explain. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Naintindihan? Kaya tingnan niyo yung kuya ng prodigal son, yung kapatid. Diba? Iniwang ka na. Diba? Nilustay lahat ng yaman mo, pinag-party mo pa. Diba? And kadalasan sa mga churches at sa mga Christian community, ganyan daw din tayo. Yung tayo yung pangalawang prodigal. Yung nandun tayo sa bahay ng Diyos, pero ang totoo, yung puso natin ang layo. Kaya nangyayari, kapag may mga bumabalik, anong sinasabi? Bumalik ka pa. Diba? Pero tayo, mga kapatid, tatandaan natin ang pag-ibig ng Diyos, very patient. Diba? Mapagpasensya. Kaya sino dito, hindi na makapagpasensya sa kapatid mo. Yan, tatandaan mo yung pasensya ng Diyos. Diba? Tingnan mo ngayon katabi mo, pasensya ba yan? Pero ang Diyos, nagpapasensya pa rin. Amen? Di ba? Yung parang nakaka-touch, inintay tayong magbago. Di ba? Nung kami, hindi ko alam kung kayo rin to, pero maraming mga ganito dito. Kasi nung nag-ABCI kami, nakakatawa kasi birthday ni Pastor Abraham. Wow, Pastor Abraham. Ngayon, ang sinabi ni Pastor Bishop LJ, lahat ng mga nagpa-register ngayon, magmamakdo tayo dyan lang sa harapan. Dito tuwa. Saya namin. Tapos nung nagkakainan na kami, may si Pastor John Don, nagkukwento siya. Sabi niya, nagpapasalamat daw siya sa mga miyembro niya kasi inintay daw talaga rin siyang mag-mature. Yung parang hindi daw siya iniwan kahit alam niya na nung bata pa siya, ang dami niyang kapalpakan. Parang naisip ko, ganun din ako.
Parang nung bata pa ako, ang dami kong mga, parang alam niyo yung mga, hindi naman sa totally lahat mali, kundi parang pagkukulang, mga kamalian at kasalanan. Pero salamat sa Panginoon kasi inintay niya na mag-mature ako, magbago ko. And ganun din kayo, di ba? Salamat kasi inintay nyo kami, di ba, na mag-mature. Ako rin. Inintay ko kayo. Ayaw talaga patalo eh. Inintay ko kayo. Diba? Pero yun nga, kumbaga parang kasi nagpapasalamat tayo dito kay Lord, nabuti na lang, no? Minsan, kaya nga, may mga Kristiyano din na parang nagbalik sa Panginoon. Alam niyo ang nila, yung parang kasabihan nila, salamat sa Panginoon kasi hindi pa nag-rapture nung nagloloko ko. Diba? Salamat sa Panginoon, inantay niya pa ako talaga na magtino. Diba? Sino sa inyo nagpapasalamat sa ganon, diba? Yung parang nagpasalamat kay Lord, buti na lang hindi nag-rapture nung nagsini kayo. Diba? Hindi nag-rapture nung nagsigarilyo ka, diba? Hindi nag-rapture. Yung parang may ano ka pa, may pagkakataon ka pa na itama yung mga pagkakamaling yun. Okay? And sabi nga, kapag daw nakakaranas tayo ng mga weaknesses, yung mga pagkakamali o kasalanan pa rin na bumibihag sa atin, hindi daw yun para ikadaw natin. Isipin daw natin, that is humanity. No, tao kasi tayo, kaya tayo nagkakasala. Pero thank God, di ba, may sinasabi sa Bible na nauunawaan ng Diyos yung human frailty natin. Pero again, hindi naman natin yun para gamitin, para lisensya. Di ba? Para magpaulit-ulit sa kasalanan. Pero think about the patience of the Lord. Diyan pa lang, magpapasalamat ka na. Okay, pangatlo, the Father's love is compassionate. Sabihin nyo nga, compassionate. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng compassionate? Sabi sa Luke 15:20, He was filled with compassion for him. He ran to his son. Siyempre, bukod nga sa nakita niya kasi yung anak niya, yung anak ko nangayayat. Pwedeng isipin niyo yun eh. Nangayayat yung anak ko. Yung anak ko parang tumanda. Ay, yung anak ko parang na-stress. Kaya normal yon na maramdaman ng tatay. And pag napag-aralan nyo yung the ugly truth about sin, ganun nga kasi talaga yon. Ang kasalanan, nakaka-stress. Ang kasalanan, nakakapangit. Ang kasalanan, basta nakakapangit ng buhay o nakaka-damage. Kaya siguro, nung nakita ng kanyang tatay yung kanyang anak na ganun, he was filled with compassion. Talagang naawa siya, nahabag siya. Pero anong ginawa niya? Diba? Ito, sabi nga, God is not a cold, distant judge, but a compassionate father. Ang ginawa niya, niyakap niya, diba? Tumakbo siya. Kagaya ng sinasabi ni Rachel kanina, normally kasi, sa kultura nila, hindi dapat tumatakbo ang tatay. Diba? Pero, dahil sa compassion ng kanyang tatay, tumakbo siya. Diba? Kaya touch tayo dun sa kanta na When God Ran. Diba? Kasi, Diyos na may likha ng langit at lupa, Diyos ng universe, di ba? Tatanggapin ako, lalapit sa akin. And sabi, compassion means feeling your child's pain in your own heart. Kaya alam niyo, pag may mga anak ng Diyos na nagkakasala, durog talaga, nadudurog ang puso ng Diyos. Kasi alam niya na ikakasira ng anak niya yon. Alam niya na ikakapahamak. Sino dito nakaranas na kung magulang po kayo? Yung dahil sa gusto ng anak niyo, ibinigay niyo na lang. Pero alam niyo talaga, ikakasama niya. Di ba ganun? Kaya ganun yung nangyari sa prodigal son eh. Alam ng tatay yung kahihinatnan nung hinihingi yung mana. Di ba? Pero dahil may hands of love na tinatawag, sige, binigay ko. Pero ramdam na ramdam niya talaga kung anong nangyari dun sa kanyang anak, di ba? Na nag-cause para maranasan at maramdaman yung pain, di ba? Naiwan. Kasi parang, halimbawa, kung lalagyan nga daw ng movie yung Prodigal Son, naranasan daw ng Prodigal Son na mag-ABS-CBN, alak, babae, sugal, kabaret, bar, night club. Tapos ang scene nun, nung marami pa siyang pera, ang dami niyang barkada. Dugs, ganun sila. Diba? Nung ang dami niyang mga katong-itan, ang dami niyang mga kakilala, acquaintances, mga beshi. Pero nung nawala na sa kanya lahat, yung mga beshi niyang yun, nawala ring lahat. Diba? Kaya ramdam na ramdam talaga ng Diyos. Diba? Yung pagka-dismaya, yung pang-iiwan ng mga tao sa kanya, na as in, walang natira. Kahit ang tawag doon, kusing sa kanya. Okay? Kaya dito, nakita nga natin na naawa. And sabi, in Asian culture, fathers didn't run, yet this father runs. Very compassionate.
Diba? And yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. And pang-apat, the Father's love is restoring. Yan. Ito nakaka-bless to kasi ang pagmamahal ng Diyos, nagre-restore talaga. Luke 15:22 to 24, sabi, quick, bring the best robe, ring, sandals. Sabi, this son of mine was dead and is alive again. Sabi nga, God doesn't just forgive. Sabi, He restores our identity. Yan. Kaya bakit daw sinuotan ng robe yung anak? Kasi binalik yung honor. Kasi nagmukha ng pulubi yung anak eh. Pero dahil sa sa robe na naibigay ay binalik ulit yung honor. Ibig sabihin, ito anak ko to, mayaman ka ulit. Yan. Pangalawa, authority. Yan, yung sa kanyang singsing, authority, yung sonship. And then yung sandals naman yun niya, yung pagiging anak. Yun ang ibinalik sa kanya. And sabi, He doesn't treat us as servants, He receives us as sons and daughters. Pag-aralan nyo maigi para mas ma-touch kayo dito, yung mga kwento ng mga inampon, yung mga kwento ng orphan, tapos inampon, yun, matatouch talaga kayo doon. Kasi yung mga, kunwari, yung mga, for example, yung anak ni Judy Ann Santos, di ba? Tapos yung sa Calling Sort, meron ding mga inampon. Pero sobrang nung paglaki nung bata, kasi yung anak ni Judy Ann, paglaki, sinabi na nila unti-unti na ampun ka lang, ganyan-ganyan. Tapos parang may tanong-tanong na asan po yung totoong magulang ko? Pero ang galing kasi nag-come up siya sa conclusion na hindi na pala, binawi niya na. Hindi ko na po kailangan makilala sila kasi sa inyo pa lang, na ako, kontento na ako, tsaka satisfied na ako. Yung parang napunan yung kakulangan. And alam nyo, ganun tayo, di ba? May tinatawag na spirit of adoption. Yung inadapt tayo ng Panginoon na dati kasi, kaya nga mali yung sinasabi ng mga tao na lahat tayo anak ng Diyos. Mali, kasi may mga anak ng demonyo. Yung mga mahilig sa kasalanan, yung hindi tumatanggap sa Panginoon, sila yung mga anak ng demonyo. Ngayon, magiging anak ka lang ng Diyos, magiging adopted children of God tayo kapag tinanggap natin si Jesus. Yung bugtong na anak. Di ba? Kasi siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Nagets nyo? Ngayon, kapag nasa adopted ka na, kapag anak ka na ng Diyos, lahat, yan, honor, authority, sonship, nasa sayo. Di ba? Nakaka-bless yun. Yung kumbaga, kaya nga, sabi ni Mark Hankins, kung ano daw ang gustong gawin ng Diyos sa atin, at kung ano daw yung gustong gawin ng Diyos kay Jesus, ginawa niya rin sa atin. Okay? Kaya yun. And then also, next naman, the Father's love, last na to, is unchanging and eternal. Sabihin nga natin, unchanging. Eternal. Yan. Ibig sabihin ng unchanging, hindi nagbabago. Tsaka, pang walang hanggan. Diba? Nalungkot ako dati, may kinukwento kasi sa akin si Je. Sabi niya, pero ako kasi na-conclude ko yun, naisip ko yun, na hindi lahat ng tao magi-stay sila forever sa atin. Yung kumbaga parang meron talagang aalis at aalis. Merong mga pinadaan lang, pero there are times may mga aalis talaga. And alam nyo, ganun nga sa mundo, di ba? May mga umaalis, may mga dati friend natin, ngayon hindi na. Di ba? Dati ka-close mo, pero ngayon ang layo-layo na. Pero ang Diyos, ang pagmamahal niya sa'yo, unchanging, tsaka eternal. Sabi mo sa katabi mo, yan ang good news. Di ba? Hindi nagbabago yan. Nung ikaw ay nag-aaral, mahal ka ng Diyos. Nung nagtrabaho ka, mahal ka ng Diyos. Ngayong adult ka na, gayot at tuyot ka na, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Hindi ka lang mahal ng Diyos nung ang kapal-kapal ng buhok mo. Diba? Mahal ka ng Diyos kahit bilang na ang buhok mo. Diba? Hindi ka lang mahal ng Diyos nung ikaw ay cute pa. Ngayong cute ka na, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Amen. Kasi His love is unchanging and eternal. Sabi, human love can fade or be conditional, but God's love never changes. Sabi, it is not based on performance, perfection, or position. Mahal ka ng Diyos. Kaya ang ganda ng topic namin sa YA na nakaraan, kasi yung parang inaalis sa yung pagiging performance-based mo na Christian. Na tayo kasi akala natin, halimbawa, hindi maayos yung pagsasonglid ko kanina. Akala natin hindi na tayo mahal ng Diyos. Di ba? Uutal-utal ako kanina sa preaching ko, sa reporting ko sa Sunday School. Akala natin na nadungisan na yung pagmamahal ng Diyos.
Diba? Alam, may line of 7 ako sa card. Akala mo, hindi ka na mahal ng Diyos. Diba? Pero ang Diyos, mahal ka niya, ano ka man. Diba? Kung ang tao nasasabi niya, mahal kita maging sino ka man, ang Diyos, yun ang pinakatotoo. Diba? Yung let God be true and every man a liar. Minsan hindi totoo yun. Yung mahal kita maging sino ka man. Diba? Maging sinuka ka man. Ang Diyos talaga, totoo yun. Amen? Napatunayan natin yan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, tanggapin mo yung pagmamahal na yun. Okay? So ang review natin, ano yung pagmamahal ng Diyos? How deep is the Father's love? Una, sacrificial. 'Di ba? Binigay niya ang lahat para sa atin. Pangalawa, patient, 'di ba? Mapagpasensya siya, kaya naman lumapit na tayo sa kanya. And then pangatlo, compassionate, 'di ba? Naaawa at nahahabag siya sa atin. Pang-apat, restoring. Kaya ang proper talaga, 'di ba? Kapag nakaranas ka ng pagmamahal ni Lord, naging totoo yung pagmamahal sa iyo ni Lord, nare-restore ka. Nare-restore yung mga dating ginagawa mo, yung pagmamahal mo sa Kanya. Hindi totoo na naranasan mo yon kung hindi pa rin nababalik. Kailangan may restoration talaga. And panglima, unchanging and eternal. Kaya sa conclusion natin, we must respond to the Father's love. Diba? Ano ang kailangan natin gawin? We must receive it. Diba? If Father's love, mas malalim pa kaysa sa kasalanan natin. Pero ayoko nang lumapit sa Diyos, napakalaki ng kasalanan ko. Di ba? Hindi. Mas malalim ang pag-ibig ng Diyos. Wider than our failure and stronger than death. Okay? And then, next naman, sabi nga dito, it sacrifices, waits, restores, and never lets go. And this love calls us to respond with worship, with surrender, and sharing this love to others. Kaya naman, ang hiling ko nga, di ba, ang prayer ko sa bawat isa, dahil ganito pala tayo minahal ng Diyos, yan, meron na tayong kakayahan para i-extend yung pagmamahal natin na ito sa iba. Okay?